Gi, Teka lang, RJ. Teka lang. short time mong tayo sa motel. Huwag natin sayangin ang mga oras. Katulad ng dati. Ha? Yung sinasabi ko sa'yo. Ako na bahala doon. Gaya ng pangako ko sa'yo. Tutuparin ko ang mga pangarap mo. Ibibili kita ng mga gusto mo. Ng kumpletong mga kasangkapan. Mga hayop na aalagaan. At ipagpapatayo kita ng sariling bahay. Hindi naman yun eh. Isang taon mo nang sinasabi yan. Wala pa nung maging tayo. Tutuparin ko lahat ng pangako ko sa'yo kapag nakasal na tayo. Kailan ba tayo pakakasal? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang RJ. Maging ang tulad kong nakatapos ng pag-aaral, ay nahihirapang makatagpuan ng magandang hanap buhay sa aming probinsya. Magkaroon man ako ng trabaho, hindi naman sapat ang sweldo. Kaya nang tumuntong ako sa edad na 25, nagpasya ako makipagsapalaran sa Maynila. Ano ka mo, RJ? Luluwas ka sa Manila para doon maghanap ng trabaho. Opo, Itay. O hanap buhay ka na rito sa probinsya. May trabaho nga po ako dito pero magkano lang naman po ang kinikita ko. Kung sa bagay nga. Dahil nga sa baba ng sweldo ko, hindi rin ako gaano makatulong sa inyo ng inay. Hindi ka naman namin pinaghahanapan ng inay mo ng tulong. Kahit na po. Kahit papano, kumikita naman ako sa pagsasaka. At nakatutulong sa pang-araw-araw natin pamumuhay ang pagtatanim at pagbebenta ng inay mo ng mga gulay. Mabuti na magkaroon po ako ng trabaho na kikita ko ng malaki-laki. Gaya po ng ibang mga kababata ko na nagtatrabaho sa Maynila. Sana nga, gaya ng mga kababata mo, makatagpo ka rin ng maayos na hanap buhay sa Maynila. Yan ang pagsisikapan ko, Itay. Para makapaglingkod muna ako sa inyo, Ninay, ng ilang taon bago ako magkaroon ng sariling pamilya. Pagpapamilya na agad ang nasa isip mo. Doon din naman ang punta ko balang araw. Bakit? May nobya ka na ba? V, matanong nga kita. Ikaw ba ay may nobyo na? Ay, wala po, Nay. Wala po ako nobyo. Balita ko. May naliligaw na sa'yo. May iba po akong kababata na nagpapalipad hangin sa akin kapag umaalis ako ng bahay. Nililigawan ka sa kalye? Puro biro lang naman po sila sa akin. Abay, kung manliligaw sa'yo, dapat sa bahay. Hindi naman po sila seryoso. Tsaka hindi ka babaeng kalag ka rin para ligawan sa kalye. Kung may nobyo na po ako, di sana may tumulong na po sa atin sa pagbitbit ng mga labada natin dito sa ilog. Kayang-kaya naman nating magbitbit ng mga labahin natin. Pero sa susunod na buwan ho, hindi ko na po kayo matutulungan sa paglalaba dito. Bakit? Maghahanap po kasi ako ng trabaho sa Maynila. Tulad ng sinabi ko sa inyo nung minsan. Akala ko naman hindi ka seryoso. Seryoso po ako makapagtrabaho sa Maynila, Nay. At saka balitang delikado ang buhay sa Manila. May kaibigan naman po ako makakasama na may kamag-anak sa Maynila na aming matutuluyan habang maghahanap po kami ng trabaho. Naku, V, hindi yata kita mapapayagang lumayo sa amin ng tatay mo. Nay, payagan niyo na po ako. Gusto ko pong mapag-aral ang sarili ko para matulungan ko mga nakababatang kapatid ko at makabili ng mga gusto ko. Kumpleto mga kasangkapan, mga hayop na aalagaan na mapagkakakitaan. At syempre, makapagpatayo ng sariling bahay. Gusto ko pong lumuwas ng Maynila. Pareho pala tayong bagong salta dito sa Maynila. Pero parang pinagtagpo tayo. Oo nga. Tama ka, RJ. Magkalayo ang mga probinsya natin pinanggalingan. Sa Nueva Ecija ako. Ikaw naman sa La Union. Pero magkatabi ang mga pabrikang napasukan natin. At dito tayo nagkakilala sa restaurant na madalas nating kainan. Kapag nagkataon, matutupad ang pangarap ko na Ano? na magkaroon ako ng love life. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa,
Sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Nagpahaging na ako kay V na may pagtingin ako sa kanya. Dahil gusto ko na magkaroon ng nobya. Gaya ng ibang kaedad ko, na gusto na rin magkaroon ng karelasyon. Tayo'y magdako. Ano, Lita? Naghahanap ka ng boyfriend. Bakit ka nagulat, Gino? Nagbibiro lang ako nang tanungin kita kung may kadate ka nang parahin mo ang tricycle ko para magpahatid sa plaza. Hindi biro ang sagot ko sa'yo. Oh, paano namang hindi ako magugulat? Sa ganda mong yan, hanggang ngayon ba naman wala pang nagkakamaling manligaw sa'yo? Meron, pero hindi ko type eh. Ano magagawa ko? Sa lahat naman nating magpipinsan na magkababata, ikaw lang ang walang karelasyon. Eh ano nga naman makipagnobyo ako sa hindi ko gusto? Masyado ka naman yatang pihikan eh. Hindi naman. Ano bang type mo sa isang lalaki? Bakit mo tinatanong? Baka may kaibigan akong mairekomenda sa'yo. Ay naku, wag na. Bakit naman? Halos lahat ng mga kaibigan mo kilala ko eh. Ni isa ba sa mga yon hindi papasa sa panlasa mo? Hindi eh. Lita, Magkaka-boyfriend din ako, Dino. kailan? Kapag nakita ko na ang lalaki magpapatibok sa puso ko. Hello, Nay. V, nasa trabaho ka pa ba? Ay, wala po. Hindi po ako nag-overtime ngayon. Kaya narito na po ako sa boarding house na tinutuluyan ko. O, napatawag po kayo. Kumusta ka na, anak? Okay lang ako dito sa Maynila. Makasabi mo lang yan, ha? Hindi, okay lang po talaga, Nay. Anak, kung nahihirapan ka. Hindi po. Madali lang naman po ang trabaho ko dito sa pabrika. At marami na po ako mga kaibigan doon kahit mahigit 1 buwan pa lang po ako nagtatrabaho. Baka naman, meron ka na ring kaibigan doon, ha? Nanay talaga? Ay. Wala ho. Huwag ka maglilihim sa akin. Hindi po. Tsaka promise, kung magkakaroon ako ng boyfriend, kayo ang unang makakaalam. Hello, RJ. Oh, napatawag ka. Tama-tama't nagpapahinga ako rin sa bukid. Nangako ako sa inyo, Tay, na kapag nagkaroon ako ng nobya, kayo ang unang makakaalam. May nobya ka na? Mayroon na ho. Aba, ay, dapat makilala namin siya ng inay mo. Siyempre naman, kapag pareho po kaming walang pasok sa trabaho, isasama ko siya dyan sa Nueva Ecija. At dyan po kami matutulog ng isang gabi. Uy, mabuti kung sumama sa iyo ang nobya mo. Sigurado pong sasama sa akin yun. RJ, kapag nagsama ka ng babae at nakasama mo ng magdamag, malamang makapag-asawa ka na nga. Hindi ko na ipinalam sa itay ko. Pero kahit ilang linggo pa lang kami nagkakaunawaan ni V, may namagitan na sa amin. Bagay na inilihim din ng nobya ko sa kanyang mga magulang. Tayo'y magkakalayo. Mapapatawad mo ba ako? Hello, V. Sigurado ka, ha? Opo, Nay. Hmm. Eh, kahit naman nung may boyfriend na ako dito sa Maynila, hindi ako sumasama makipag-date sa kanya ng nag-iisa. Abay, dapat. Kung lumabas man ho kami, kumain sa labas o mamasyal, lagi kami may kasamang mga kaibigan. Ay, sa susunod na pagtawag mo sa akin, ha? Ipakilala mo sa akin. Opo, Gusto kong makita at makilala kung sino yung naging nobyo mo. hindi ho siya taga rito sa Maynila. Kaya ko rin po siyang laking probinsya. Ay, hindi na mahalaga sa akin kung taga saan yung karelasyon mo. Ang importante, malaman ko kung mapagkakatiwalaan ba yan at marunong sa buhay. V, Teka lang, RJ. Teka lang. short time mong tayo sa motel. Huwag natin sayangin ang mga oras. Tulad ng dati. Ha? Yung sinasabi ko sa'yo. Ako na bahala doon. Gaya na pangako ko sa'yo. Tutuparin ko ang mga pangarap mo. Ibibili kita ng mga gusto mo. Ng kumpletong mga kasangkapan. Mga hayop na alagaan. At ipagpapatayo kita ng sariling bahay. Hindi naman yun eh. 1 taon mo nang sinasabi yan. Wala pa nung maging tayo. Tutuparin ko lahat ng pangako ko sa'yo kapag nakasal na tayo. Kailan ba tayo pakakasal? Yan ang pag-usapan natin. Kapag nakaipon na ako, Hindi mo ba pwedeng madali ng pag-iipon? bakit nagmamadali kang pakasal? Nagagawa naman natin ang gusto natin.
Dahil pareho tayo nagtatrabaho dito sa Maynila, kaya malaya tayo magpunta kahit saan. Pero alam mo, hindi kita matutulungan sa pag-ipon para sa kasal natin. Dahil bilang panganay, sa akin umaasa mga kapatid ko. Kaya nga hindi ko nagawang mag-self-supporting para makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ng unang plano ko nung makipagsapalaran ako rito. Makakasal din tayo. Matutupad din lahat ng pangako ko sa'yo. Ang sinasabi ko sa'yo, baka magalit sa akin ng mga magulang ko kapag nalaman nilang boyfriend pa lang kita pero parang mag-asawa na tayo. Hindi lang naman tayo magkarelasyon na gumagawa ng ganito eh. Masama pa namang magalit ang nanay ko. Kung ano-ano kasing inaalala mo. Okay naman sa'yo na magmotel tayo. Oo, pareho lang tayong may gusto nito. Pero paano kapag Kapag ano? kapag nabuntis ako? Nang lumuwas ako sa Maynila, nakapagtrabaho ako sa isang pabrika. Sa lungsod ko nakilala at naging nobya si B na galing din sa probinsya. Ilang linggo pa lang kayong magkarelasyon, may namagitan na sa amin. Kaya nag-alala si B na baka magdalang tao siya. Kung tayo'y RJ! Ako nga po, Itay. Sabi ko na nga ba't ikaw ang lula ng tricycle na bukmarada rito sa harap ng ating bahay? Tay, may kasama ako. B, ang Itay ko. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali rin naman, anak. Siya po ang nobya kung sinasabi ko sa inyo, Tay. Ay, tama pala ang sabi mo, RJ. Maganda ang nobya mo. Hindi naman po. Pipili ba naman ako ng hindi maganda? At mukhang mabait. Talagang mabait po ang girlfriend ko. Kaya bihira kami magtalo. Eh, pumasok na tayo sa loob ng bahay para makilala rin ng inay mo ang iyong nobya. Halika na, B. Siguradong matutuwa ang inay mo sa iyong pagdating, RJ. Lalo pat makikilala niya ang kanyang magiging manugang. RJ, hindi ba nakakahiya sa mga magulang mo? Alam nila mag-boyfriend pa lang tayo pero magkasama na tayong matutulog sa kwarto. Makabago ng panahon, B. Saka, hindi na makaluma mga magulang ko. Naiintindihan na nila tayo. Mabait ang inay at itay mo. Asikasong-asikaso nila ako. Kasi ang gusto nila, mawili ka dito sa amin. Parang gusto ko nga magtagal ng bakasyon natin dito sa inyo eh. Pwede naman tayong pumarito minsan sa isang buwan para mas lalo ka mapalapit sa parents ko. Ay sige, kapag may pagkakataon, bumalik tayo uli rito. At minsan naman sa pamilya mo sa La Union ako magbabakasyon, ha? Saka na. Gusto ko rin makilala ang mga magulang mo. Ay, nagkakilala naman na kayo ng nanay ko, di ba? Sa video chat lang. Magkakakilala rin kayo ng personal. Gaya movie. Napalapit ka na sa mga magulang ko. Siyempre, gusto ko, mapalapit din sa mga magulang at mga kapatid mo sa probinsya ninyo. Pero RJ, Para wala tayong maging problema sakaling dumating ang araw na magpakasal na tayo. hello, Nay? Oy, V. Hindi mo agad sinagot yung tawag ko. May inaasikaso po kasi ako sa kusina eh. Ay, bakit parang humihingal ka? Napagod po kasi ako. Ay, baka naman magkasakit ka niyan, ha? Wala po. Maayos naman po pakiramdam ko. Ay, sandali lang, V. Meron akong bisitang dumating dito sa bahay. Tsaka na lang kita tatawagan ulit, ha? O, sige na. Sige po, Nay. Mabuti hindi nagtagal ang pag-uusap namin ni Nanay. Kung nagkataon, baka mahalata niya na masama ang pakiramdam ko. Ano kaya nangyayari sa akin? Bakit ilang araw ng tuwing umaga parang babaliktad ang sikmura ko? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Liit sa akin, may nararamdaman kakaiba si B sa kanyang katawan. Kaya nagpadoktor ang girlfriend ko. RJ, may problema tayo kaya niyaya kita rito sa tabing dagat. Wala akong alam na problema natin, V.
Maayos naman ang mga trabaho natin sa pabrikang ating pinapasukan. Hindi naman sa trabaho eh. No, bakit ka umiiyak? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit? Ano bang problema? Sabihin mo. At kahit anong gumugulo sa isip mo, narito ako. Sa lahat ng oras, handa akong tulungan ka. Ilang araw nang masama ang pakiramdam ko. Na magpa-check up ako. Kinumpirma sa akin ng doktor na nabuntis ako. Ha? Paano? Kahit nag-iingat tayo, nangyari pa rin ang inaalala natin. Huwag kang mag-alala. Archie! Hindi kita pababayaan. Pananagutan ko ang dapat kong panagutan sa'yo at sa ating magiging anak. Ano, RJ? Buntis na si V. Opo, Itay. 2 buwan na. Kaya bigla po ako napauwi dito sa Nueva Ecija. At hindi ko na kayo nahintayin na umuwi ng bahay. Pinuntahan ko na kayo dito sa bukid. Huwag ka mag-alala. Itay, pananagutan ko si B. Dapat lang. Alam ko naman pong okay lang sa inyo ni Inay na mag-asawa na ako. Dahil nasa hustong gulang ka na. At boto naman kami ng inay mo sa iyo mapapangasawa. Kaya lang, Tay. Ah, May konting problema. Kakaunti pa lang ang naiipon ko. hindi problema yon. Hindi pa ako handang mag-asawa. May maliit na bahay ka nang naihanda para sa pagkakaroon mo ng sariling pamilya. Naipatayo ko po yun dahil sa tulong ninyo. Pero sa kasal namin ni B, kulang ang ipon ko. Mapagtutulong-tulungan na natin ang lahat para makapag-asawa ka na. Alam ko naman na hindi niyo ako pababayaan. May kaprasong lupa naman tayo na maaari nating maibenta para sa pagpapakasal mo. Paano naman ang panimula namin mag-asawa? Saka mo na intindihin yun. Ang mahalaga, makasal muna kayo ng nobya mo bago lumaki ang tiyan niya. At ang unang-una niyong dapat gawin, puntahan niyo ang magulang ni V sa La Union at magsabi kayo. Magta-tricycle ka, RJ? Talagang sasakay ako kasi may ayusin ako sa bayan. Ako na maghatid sa'yo. Tricycle kung nasa unahang pila rito sa terminal. Pero teka, kilala ba kita? Magkakilala ba tayo? Hindi tayo magkakilala. Ang magiging asawa mong kakilala at kaibigan ko, si B. Paano mo na lamang magiging asawa ko si B? Kasi sinabi niya sa akin kahapong naging pasahero ko kayo. Nakararating niyo lang galing sa Maynila. Kaya nalaman ko rin ang pangalan mo. Magkaibigan pala kayo ni B. Kaya kinausap kanya kahapon habang ibinababa ko sa harap ng bahay nila ang mga dala namin pasalubong sa mga kamag-anak niya. Ako si Dino. Sakay na. Okay. Ngayong magkakilala na tayo, RJ, siguro naman, hindi mo kalilimutang imbitahan sa kasal niyo ni B. Oo naman. Hindi, biro lang. Pero okay lang kung tototohanin mo. Palabiro ang tricycle driver na si Dino. Kaya siya ang una kong naging kaibigan sa probinsya ni Nabi. Bukod sa kanya, may isa pang gusto palang makipagkaibigan sa akin. Ano, Lita? Gusto mo ring maging kaibigan si RJ? RJ pala ang pangalan ng bagong naging kaibigan mo. Oo. Siya yung sinasabi mong nakita mong kausap ko sa terminal kanina na nakasombrero ng puti. Pasakay sana ako sa tricycle mo nung lumapit siya sa'yo. Ay, hindi kita napansin ah. Ay, hindi na kita binati kasi nakatingin ako sa kausap mo. Masayang kausap si RJ. Kaya parang matagal na kami magkakilala. Dapat pala binati na kita para nakilala ko rin siya. Uy, pwede naman kitang pakilala sa kanya kasi malamang magtagal siya rito sa probinsya. Talaga ha? Oo, ikaw pa. Pero teka, bakit parang interesado ko yata kay RJ? Wala lang. Anong wala lang? Pinara mo pa ang tricycle ko para lang malaman mo kung sinong bagong naging kaibigan ko kanina sa terminal. Type mo si RJ, no? Oy, hindi oh. Pinsan, huwag ka na magkaila sa akin. Hindi magiging interesadong isang babae sa isang lalaki nang walang dahilan. Kaya lang, Lana, huli ka na eh. Ha? Anong huli na ako? Mag-aasawa na si RJ. Ha? Oo. Kaya kung kursunada mo si RJ, kalimutan mo na. RJ, ayoko. Ayaw mong tumira sa Nueva Ecija kapag nakasal na tayo? Ayoko mapalayo
sa mga magulang ko. Pero may sariling bahay na tayo sa tabi ng tinitirhan ng mga magulang ko. Doon sa probinsya namin. Kung magpapagawa tayo ng sariling bahay, gusto ko dito sa tabi ng bahay ng nanay at tatay ko. Eh kung hindi lang malayo dito sa La Union ng Nueva Ecija, ililipat ko na lang dito sa tabi ng tinitirhan yung bahay na naipundar ko sa probinsya namin. At hindi lang bahay. Ang gusto ko, sa loob ng isang taong pagsasama natin, umasenso na tayo. Bukod sa sariling bahay, makapagpundar ka na rin ng iba pang mga ipinangako mo sa akin. Mahirap naman yata yun. Eh di pagsikapan mo. Eh paano kapag kasal na tayo? Makitira muna tayo sa kamalig na katabi ng bahay ni nanay. May trabaho tayo sa Maynila. Wala na akong balak magbalik pa sa trabaho ko dun. Ha? Ako? Saka ka na magbalik sa Maynila kapag nakapanganak na ako. Ano magiging trabaho ko dito sa La Union? Malawak ang bukirin. Vi, wala akong alam sa trabahong bukid. Bahala na mga magulang ko na magturo sa'yo ng pagsasaka at pagtatanim. Pero... Basta, sundin mo ang gusto ko. Kung ayaw mo mag-away tayo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ginawa namin ni Vi ang lahat ng pag-iingat upang hindi magbunga ang madalas namin pagdidate. Subalit nagbuntis din ang nobya ko. Kaya napilitan akong sumama sa kanya sa kanilang probinsya kung saan doon namin napagkasundo ang magpakasal. Ang problema, gusto ni Vi na doon na kami permanente manirahan sa tabi ng bahay ng kanyang mga magulang sa La Union. Kung tayo'y magkapatid. Nay? Nag-away pa ba kayo ni tatay? Hindi, Vi. Hindi naman kami nag-aaway ng tatay mo dahil sinusunod niya yung mga gusto ko. Bakit bago po ako lumapit sa inyo, nakasimangot kayo? Kasalanan ng asawa mo. Ho? Si RJ? Oo. May problema po ba kayo sa asawa ko? Hindi siya komportabling dito na manirahan sa La Union. Sinabi po niya sa inyo? Hindi niya sinabi. Pero mula nung makasal kayo, halata akong labag sa loob niya na manirahan sa tabi ng lumang bahay natin. At halatang halata din, puro ka plastika ng pakikisama niya sa amin ng tatay mo at ng mga kapatid mo. Nay, baka naman akala niyo lang po yun. Hindi! Oh, sa edad ko ba namang ito? Hindi pwede magkamali ang tansya ko sa totoong ugali ng asawa mo. Kaya nahihirapan ako makisama sa kanya. Pero, Nay... Ay, sabihin mo dyan sa asawa mo, ha? Kung labag sa loob niyang makasama kaming pamilya mo, ay lumayo siya dito, libre-libre. Hindi ko kailangan ng manugang na tulad niya. Mapagkunwari. Oh, sakay na, Alita. Hindi ako sasakay, Dino. Eh, bakit pinara mo ang tricycle ko? Eh, tatanong ko lang kung nagkakausap kayo. Dino, Alam mo na kung sino tinutukoy ko. alam ko na, si RJ. Siya lang naman ang kaibigan mo na gusto ko makilala eh. Hindi ko na siya ipinakilala sa'yo kasi may asawa na nga siya. At kaibigan pa natin at kababatang napangasawa niya. Eh, may masama ba na makilala ko ang asawa ni V? Wala naman. Pwede pakilala mo ako minsan kay RJ. O sige, kapag naging pasero ko si RJ, idadaan ko siya rito sa harap ng bahay niyo para maipakilala ko siya sa'yo. Pangako yan ah. Oo. Pero kung ako sa'yo, Oh, sa halip na makilala mo si RJ, ang pag-aksayahan mo na lang ng panahon eh magkaroon ng boyfriend. magkaka-boyfriend din ako. Kailan? Kapag nakakilala ako ng gaya ni RJ. Ay, tanga. Nanay Gina, huwag niyo naman po akong pagsabihan ng ganyan. Eh, kung hindi ka ba naman bobo, RJ, ilang beses ka na naming tinuruan ng mga gawain dito sa bukid. Eh, hindi mo pa rin magawa ng tama ang mga naituro namin sa iyo. Wala naman pong reklamo si Tatay Tinoy sa mga trabaho ko. O hindi lang kumikibo ang asawa ko dahil ayaw niyang mapahiya ka o sumamahin loob mo. Pero ako, hindi ko pwedeng palampasin yung mga kapalpakan mo. Kung hindi ko man po masunod minsan ang mga itinuturo ninyo, nagkataon lang po na may sarili akong diskarte. Ang sabihin mo talagang may katangahan ka. Hindi lang po ako sanay sa pagsasaka at sa pagtatanim. Eh siguro talagang sinasadya mo na hindi pagbutihin yung trabaho mo dito sa bukid para mapapayag mo si V na magbalik ka na sa trabaho mo sa Manila. Ang anak niyo na naman po ang may gusto na magsaka at tumira kami dito sa tabi ninyo eh. At utang na loob pa pala ng pamilya namin na pinatira ka namin na malapit sa amin, ha? Hindi naman po sa ganun. Ay, huwag kang ngumitingiti dyan. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Nay, huwag na po kayong magalit. Ay, nakakakulo ka ng dugo. Patong-patong na yung mga kapalpakan mo sa pamilya namin. Hindi naman ho. Ano hindi? Kung hindi mo minadali sa pag-aasawa si B, sana nakatapos siya ng pag-aaral. Hindi ko po kasalanan na hindi nakapagtapos ang anak ninyo. Palpak ka na magtrabaho. Wala ka pang respeto. Iginagalang ko po kayo, Ay, Nay. pinagsasabihan kita, ha? Hindi ka basta makinig at sumunod sa mga sinasabi ko. Sagot ka na sagot. Wala naman sa lugar. Nagpapaliwanag lang naman po. Ang sabihin mo, talagang ayaw mo
mong tinuturuan at pinagsasabihan ka. Hindi ka marunong makisama. Wala kang utang na loob. Kung ako lang masusunod, hindi ako papayag na masampid ka sa pamilya namin. Perwisyo! Habang nagtatagal, ang pagtira namin ni B sa tabi ng bahay ng kanyang mga magulang ay lalong nagiging mabigat ang loob sa akin ng biyanan kong babae. At naihinga ko ang problema kong yun sa aking ama. Kung tayo'y Huwag kang magproblema, RJ. Kahit pa sa maliit na bagay lang, kinagagalitan ako ng nanay ni B. Pinagsasalitaan ako ng masasakit. Kaya napatawag ako sa inyo. Ang nanay ng asawa mo, parang magulang mo na rin. Ginagawa ko naman ang lahat para pakisamahan ko na maayos ang mga biyanan ko at mga anak nila. Pagpasensyahan mo na ang biyanan mong babae. Iyan naman ang madalas na gawin ko. Makakasundo mo rin siya. Tay, may araw na parang hindi na ako makatagal sa masamang ugali ng nanay ni B. Parang hindi na ako makapagtimpi. RJ, huwag mong papatulan ang hindi magandang trato sa iyo ng biyanan mo. Tay, At sisikapin kong matulungan ka para malutas ang problema mo sa maayos na paraan. Oh, RJ, saan ba lakad mo? wala akong lakad, Dino. Akala ko, magta-tricycle ka eh, kaya lumapit ka dito sa terminal. Hindi, ikaw talaga ang sadya ko. Bakit? Baka matulungan mo ako. Sige, sabihin mo. At basta't kaya ko, hindi ka mapapahiya sa akin. Dino, nahihirapan ako magtrabaho sa bukid ng mga biyanan ko. Kasi hindi naman ako sanay sa pagsasaka at pagtatanim. Saka, mahirap ang trabahong bukid. Wala naman ako mapasokang ibang trabaho dito sa La Union. O ano maitutulong ko sa'yo? Dino, pwede kaya na paminsan-minsan makipasada ako sa tricycle mo? Bakit hindi? Talaga? Naku, salamat. Kahit bago pa lang tayong naging magkaibigan, parang matagal na tayong barkada. Ganun turing ko sa'yo. Salamat. Marunong naman ako magmotor kaya may papasada ko ng maayos ang tricycle mo. Malae. Ako nang humihingi ng paumanhin para kay RJ. Ay, hindi kita pinapunta dito sa amin, Balae, para pag-ayusin kami ng anak mo. Mabait naman ho siya. Ay, natural. Kakampihan mo yung anak mo. At konsentihin mo yung katangahan at katigasan ng kanyang ulo. Hindi naman pong matigas ang ulo ko, Nanay Gina. Hay! Tabayan mo kami ng ama mong mag-usap. Opo. Malae. Hindi ako konsentidor. Sabihin mo mga pagkakamali ng anak ko at ako mismo ang magtuturo sa kanyang itama ang mga mali. Hindi na, Balae. Kumukulo ang dugo ko kapag nakikita ko yung anak mo. Kaya sinusoli ko na siya sa inyo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Sa kabila ng maanghang na mga pananalita ng biyanan kong babae, sinikap ng itay ko na maging maayos ang pag-uusap nila. At pinayuhan ako ng itay na magpasensya at makisama ng maganda sa aking mga biyanan. Kung tayo'y Mabuti pala, nadaanan kita rito sa kalye, RJ. Dino, naglalakad-lakad ako na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang sasabog ang dibdib ko sa sama ng loob sa biyanan kong babae. Huwag mo masyadong intindihin ang mama ni B. Sa harap ng itay ko, kulang na lang ipagtabuyan niya ako. Ganito, para makalimutan mong problema mo, sumama ka sa akin. Wala ako sa kondisyong bumiyahe ngayon Hindi para... naman ako mamamasada eh. May pupuntahan akong sayawan at may inuman pa doon. Sayawan? Oo, okay ba sa'yo? Hindi ako masyadong marunong sumayaw, Dino. Pero, sige, sasama ako sa'yo para makalimutan kong problema ko sa biyanan kong babae. Muntik na pala kayong nagkahiwalay ng asawa mo dahil sa biyanan mong babae, RJ. Oo, Dino. Halos ipagtabuyan ako ng nanay ni B. Napakiusapan lang ng asawa kong nanay niya na pagpasensyahan ako. At bigyan ng pagkakataong tuparin ang mga pangako ko sa kanya. May katarayan talagang biyanan mong babae. Kaya marami sa mga kabarangay namin ang ilag sa kanya. Mabuti na lang naging kaibigan kita. May napaghihingahan ako ng sama ng loob. RJ, may ibang mas makatutulong para mawalang sama ng loob mo. Kaya isinama kita rito sa sayawan. Sino? Ano? Yung katabi mo sa kabilang mesa.
Ha? na kanina pa naghihintay na ipakilala kita sa kanya. Oh, Si Lita yan, napinsan ko. Psst, Lita, si RJ, barkada ko. Tay, kumusta ka, RJ? okay lang. Bago pa kita ipakilala sa kanya, naikwento ko na kay Lita na may asawa ka na at kapapanganak pa lang ng misis mo. Pero game pa rin siya na makasayaw ka. Ano? Okay lang ba sa'yo na magsayaw tayo, RJ? Okay lang, Lita. Okay na okay. Kahit ilang sayaw pa ang gusto mo. Hindi ako tumutol sa kagustuhan ni V na doon kami manirahan sa tabi ng bahay ng kanyang mga magulang sa La Union. At sinikap kong pakisamahan na maayos ang aking mga in-laws. Ngunit kahit nakasal na kami, naging mabigat ang loob sa akin ng kanyang nanay. At upang makalimutan ko ang problema ko sa biyanan kong babae, nakipagmabutihan ako sa ibang babae. Kung tayo'y magkakalat. V, RJ? Gising pa ako dahil talagang hinintay kita. Saan ka galing? napainom lang ako ng konti kina Dino. Pinagbigyan ko yung imbitasyon ng kabarkada kong yun bilang makikisama sa kanya kasi nakakahiya kung tatanggihan ko siya dahil minsan pinapayagan niya akong ipasada ko ang kanyang tricycle. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag at text ko sa'yo kanina? Kasi lubot ang cellphone ko kanina pa. Lagi kang may alibi, buwisit ka? Bakit ba kasi init-init ng Sino ulo? hindi mag-iinit ang ulo? Mahigit isang taon na tayo nagsasama, wala pa rin nagbabago sa buhay natin. Nagtatrabaho naman ako sa bukid. Pumapasada ng tricycle. Sa lahat ng mga pangako mo, ni isa walang natupad. Maghintay ka lang. Ano maghintay? May pagpapatayo din kita ng bahay. May bibili din kita ng kumpleto mga kasangkapan, mga hayop. Hanggang pangako ka lang eh, manluloko. Hindi naman kita niloloko eh. Bakit? Ha? Masyado ka lang materyosa. Anong materyosa? O di ba? Pinaasa mo lang ako. Yun ang sabihin mo. At ako pa ang minamasama mo ngayon, ha? Walang hiya ka? Hiya! Ay, ano bang ginagawa ko? Sinusuntok mo ako, ha? Hindi lang kita susuntukin to, tadyakan pa kita! Ayaw mong kinagagalitan ka, RJ. Pero puro kapalpakan naman yung ginagawa mo. Day, sinusunod ko naman ba ang mga utos niyo ni Tatay Tinoy? Oo, sumusunod ka nga. Pero halata namang napipilitan ka lang magtrabaho dito sa bukid. Naku, hindi po. Kaya nga hindi tama ang trabaho mo eh. Nay, Kung hindi ako magtitimpi sa'yo, naku, baka kung ano pang masabi ko at magawa ko sa'yo, wisit ka. teka. Saka ako tayo mag-usap. Sasagutin ko lang tong cellphone ko. Ayan, diyan ka magaling sa pagkipag-usap sa cellphone. Hello, Tay. RJ, kumusta? Okay na ba kayo ng biyanan mo, babae? Oo. Magkasundo na po kami ng nanay ni B. Wala na po akong problema dito sa kanilang probinsya. Wala na po. Dino, eto ng boundary ko. RJ, uy, Eto. na-accident ka ba sa pamamasada ng tricycle? Ano ko, hindi. Hindi. Oo, hindi. Bakit may pasang isang mata mo? Ano ba, black eye? Kasi sinuntok ako ni B kahapon. Siguro hindi mo lang napuna kanina. Dahil madaling araw nang nilabas ko yung tricycle. Eto, masakit pa nga ang hita ko dahil tinadyakan din ako ni B. Diba? Bakit pumapahig kang sakatan ng asawa mo? Ganun talaga siya eh. Nananakit kapag nag-aaway kami. Pinagpapasensya ko na lang para walang gulo. Bakit magpapasensya ka lang? Patulan mo asawa mo. Para hindi ko kaya eh. Patunayan mo ikaw ang nakapantalon sa inyong mag-asawa. RJ, kapag hindi, mamimihasa ang asawa mo na andi rin ka. Habang tumatagal, lalong nagiging violente si B. May mga araw tuloy na parang gusto kong pagsisihan na siya ang napangasawa ko. Kawawa ka naman, RJ. Kahit pa paano, nakakasanayan ko na rin ang trabaho dito sa bukid. Hindi sa trabaho mo. Kawawa ka sa pakikisama mo sa asawa mo at sa biyanan mong babae. Alam mo rin palang problema ko sa kanila.
Nabanggit sa akin ni Dino, kahapon napasakay ako sa tricycle niya. Kaya nga, nang may puntahan ako na malapit dito sa bukid na sinasaka mo, dumaan na ako dito para makausap ka. Lita, huwag mo akong kaawaan. Hindi ako naaawa lang sa'yo, RJ. Kaibigan na rin kita, kaya nagmamalasakit ako sa'yo. Salamat. Hindi tama yung ginagawang pagmamalapit sa'yo ni V. Kahit pa paano, nababawasan ang bigat ng loob ko kapag nakakausap ko kayo mga kaibigan ko. Nagkamali ka kasi ng pinakasalan. Lita, Kung hindi lang huli, nung magkakilala tayo, baka hindi naging miserable ang buhay mo. Baka tamang babae ang napangasawa mo at magiging maligaya sana ang buhay mo. Dino, nagtataka ako kay Lita. Bakit, RJ? Kasi, Kasi masyadong malapit sa sayo? oo, kahit dito sa kalye, kahit may ibang tao nakakakita sa amin, parang walang ano man sa kanya kung humawak siya sa braso ko. Sa'yo lang naman ganun ang pinsan ko eh. Sa akin lang? Hindi na ako magkakaila sa'yo, RJ. Malapit sa'yo si Lita dahil may pagtingin siya sa'yo. Pero alam niya may asawa at anak na ako. Nangihinaya nga siya dahil huli na magkakilala kayo. Dino, RJ, sinabi ko yan sa'yo dahil sa awa ko rin sa'yo. Sa hindi magandang pagtrato sa'yo ng asawa mo. Na hindi kanya masisisi kung maging mitsa ang masamang ugali niya para lokohin mo siya. hindi mangyayari yon. RJ, Kahit madalas na hindi kami magkaunawa ng asawa ko. Kahit madalas na hindi magandang trato sa akin ni B. Hindi magiging dahilan yun para lokohin ko siya. Hindi ko maaatim na pagtaksilan ng aking asawa. Bakit ngayon ka lang? Alauna ka na nakauwi. B, pagod na ako sa pagtatrabaho sa bukid. Pagdating ko ba naman dito sa bahay, ako bang pagdadabugan mo? Ako bang magsasaing? Kanina pa ako nagugutom. Bakit hindi ka nagluto? Aba, ikaw ang tagasaing, hindi ako. Sobra ka na. Oy, huwag mo akong pandilatan, ha? Ikaw ang babae na dapat mag-asikaso sa mga gawaing bahay. Hindi ako! Huwag mo akong sisigawan. Huwag mo ang iambas sa akin ng gunting na yan! Ayaw ka. Itatara ko to sa katawan mo. Wag! Ay, saan ka pupunta? Huwag kang papaabot sa akin, walang hiya ka, ha? Pag inabutan kita, sasaksakin talaga kita! Nakakahiya. Hinabol ako ni V hanggang sa kalye na hawak niya ang gunting. Pero hindi ko magawang patulan ng asawa ko. Kaya sa iba ko'y binunton ang sama ng loob ko. sige, RJ, sige. Lapas mo galit mo, sige. Dino, pasensya ka na. Naisuntok ang kamay ko sa puno ng saging ninyo. Oo, naintindihan kita. Sige lang, Kasi sige lang. sobrang na si V. Ang daling mag-init ng ulo. Masyadong violente. Pinamiyasa mo kasi. Naanda rin ka, kaya ganyan. Kung hindi nga lang ako nakatakbo, baka nasaksak niya ako ng gunting. RJ, huwag kang matakot sa asawa mo. Natroma ako sa paghabol niya sa akin na may hawak na gunting. Malamang tinakot ka lang niya para maging sunod-sunuran ka sa kanya. Alam mo, hindi ko na tuloy alam kung uuwi pa ako sa kanya o hindi na. RJ, kung hindi mo kayang hiwalayin si B, Hindi nga dahil ayoko mawalay sa akin ng pamilya ko. Lalo ng anak ko. paano yan? Papayag ka bang habang buhay na lang niyang anderin? Magmerienda ka muna, RJ. Hindi ka na sana nag-abala, Lita. Para sandwich at juice lang. Busog naman ako. Tsaka alam mo, hindi ka abalahan, kundi kasiyahan para sa akin na mapagsilbihan ka kahit papano. RJ, hayaan mo ipadama ko sa'yo ang pagmamahal na hindi ipinadarama sa'yo ng asawa ko. Lita, ang kamay ko. Pilit kitang niyaya dito sa loob ng bahay namin na mapadaan ka. Dahil gusto kong, Baka may ibang makakita sa atin. alam mo, awang-awa ako sa'yo nang malaman ko kay Dino na hinabol ka ng saksak ng gunting ng asawa mo. Kasi, mahal kita eh. Lita, Mahalin mo rin lang ako. Handa ako makisama sa'yo. Sa piling ko, hindi ka mamumroblema. Hindi magiging miserable ang buhay mo. Liligaya tayo, RJ.
Paliligayahin Lita. kita. Dahil sa pagiging malambing at magiliw sa akin ni Lita, nakalimutan ko ang problema ko sa aking asawa at sa aking biyanang babae. Si V naman, lalong naging bayolente sa akin. Minsan nagkasagutan kami. Hinabol niya ako ng saksak ng gunting. Dahilan upang lalong maawa sa akin si Lita at inakit niya ako. Kung tayo'y magdaka. RJ, mahal kita. Lita, huwag kang yumakap sa akin. Huwag mo akong halikan. Mahal na mahal kita. Bitiwan mo ako. RJ! Sorry. Hindi ko gusto maitulak ka. Nabigla lang ako. Wala kang anumang aalalahanin sa akin. Sige. Sandali, RJ. Alis na ako. Yung sinabi ko sa'yo, totoo yun sa loob ko. Mahal kita. Handa akong makisama sa'yo. Iwan mo lang ang asawa mo. Kasal kami ni V. Miserable ang buhay mo sa piling niya. Nagsumpahan kami magsasama sa hirap at minawa habang buhay. Pero hindi ka maligaya sa piling ng asawa mo. May anak na kami. Iwan mo na si V at anak ninyo para matapos na yung miserable ang buhay mo. Hindi. RJ! Hindi ko maaating masira ang pamilya ko dahil sa'yo. O kahit sa sino mang babae. Diyan ka na. RJ! RJ, sandali! RJ! RJ! Oh, RJ, bakit ka napapatango? Dino, tama ka. Dapat kong pangatawanan ang pagiging lalaki ko sa pagsasama namin ni V. Dapat lang. Paiiraling ang pagiging padre di pamilya. Mangyari na, mangyayari. Hindi. Hindi, V. Hindi ako susunod na lang lagi sa mga gusto mo. Kaya pala hindi ka kumain kagabi. Masama ang loob mo sa akin, ha? Kahit magalit ka, hindi ako papayag magtayo ng bahay katabi ng bahay ng mga magulang mo. Dahil ayokong tumira dito sa La Union habang buhay. Aba! Palibasa may pinuntahan lang sila nanay at tatay. Nagtatapang-tapangan ka, ha? Tingnan ko yung tapang mo. Binabalaan kita. Masasaktan ka na naman sa akin. Huwag mo akong sasaktan sa pagkakataong ito. Anong wag? Anong wag, ha? Ha? Tigilan mo ng pananakit sa akin. Aray ko, ang braso ka! Tigilan mo! Ba't? Sa mahigit isang taong pagiging mag-boyfriend natin at sa mahigit isang taong naging mag-asawa tayo, lagi ikaw ang nasusunod. Kahit sa malilit na dahilan, lagi mo akong inaaway, sinasaktan, kahit sa harap ng ibang tao. Hindi mo ako binibigyan ng kahihiyan. Hindi mo na ako nirerespeto. RJ! Nagtitimpi ako. Nagpapasensya. Hindi dahil takot ako sa'yo. Nagtitiis ako ng pakikisama sa masamang ugali mo dahil mahal kita. Ayoko masira ang ating pagsasama. Pero hindi ko mapapayagang lumaki ang ating anak na hindi niya ako iginagalang dahil lang sa pang-aandar mo sa akin. Kaya ihiwalayin na kita. Ano? At isasama kong anak ko. Hindi! Hindi ako papayag na ilayo mo sa akin ang anak ko! Ilalayo ko sa iyo ang anak natin sa iyo at sa gusto mo. Huwag mo akong pipigilan dahil magkakamatayan tayo. Whoops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Sa kabila ng pagtutol ng aking asawa, umalis ako sa La Union kasama ang aking anak. Nagtuloy ako sa aking mga magulang sa Nueva Ecija. Pag-ibig. Kung tayo'y magdaka. RJ, mali na inilayo mo ang anak mo sa iyong asawa at dinala mo rito sa Nueva Ecija. Gusto ko nga po sanang isama ang anak ko sa Maynila, Itay. Pero alam ko, magiging mahirap para sa akin na magtrabaho na kasama ang bata na mag-iisang taon pa lang. Ayoko rin pong mahirapan ang apo ninyo. Kaya, ipagkakatiwala ko po muna siya sa inyo. Kapag nagkatrabaho na ulit ko sa Maynila, yun ay kung papayag po kayo ng inay. Hindi namin matatanggihan ng inay mo ang aming apo. Salamat po, Itay. At hindi rin kita pipigilan muling makipagsapalaran sa Maynila, anak. Tungkulin mo magsikap para sa pamilya mo.
Pero ano po, Itay? kailangan pa rin nating ayusin ang lahat. Anong iniiyak-iyak mo, V? Nay, masakit po sa loob ko na mapalayo sa akin ng anak ko. Ay, kasalanan mo. Huwag po ako sisihin niyo. Pumayag kang ilayo sa'yo ni Ajay ang iyong anak. Hindi po ako pumayag. Para naging mapilit po ang manugang niyong isama sa pag-alis niyang anak ko. Eh, kung nagkataon na nandito kami ng tatay mo, hindi magagawa ng asawa mo yung katarantaduhan niya. Nagrebelde na po si RJ dahil sa pagmamalabis natin sa kanya. Ang sabihin mo, talagang masama ang ugali ng asawa mo. Kung pinakisamahan po natin siya ng mabuti, hindi siya makakaisip na iwan ako. Ay, mabuti nga, nawala na rito si RJ. Nawala na ako ng konsumisyon. Nay, hindi ko po matatagal ang mawala sa akin ng anak ko. Mababawi mo naman ang apo namin kung gustuhin mo. Paano po? Ay, di gumawa ka ng paraan. Magreklamo ka sa kinauukulan. Dahil ang alam ko, dapat nasa ina ang kustodiya sa anak na wala pang 7 taong gulang. Gagawin ko po ang lahat para mapabalik sa akin ng anak ko. Eh, dapat. Nasanay na rin kami ng tatay mo. Nakasama namin ang aming apo. At para magkaayos din po kami ni RJ. Nako, wag mo nang hangaring magkaayos pa kayo ng asawa mo. Nay! Basta, mabawi mo lang yung anak mo. Hayaan mo na magkahiwalay kay ni RJ na tuluyan. Tao po. Sandali lang. Sinong sanggulang umiiyak? Ang anak mo, Vic. Ako nga. Kasama ko ang anak mo. Ang anak ko! O, eto. Kunin mo itong anak mo. Anak ko! Anak! Tumahan agad ang anak mo nang kargahin mo siya. Parang naramdaman niya ang yakap ng kanyang ina. Tay, maraming salamat po. Ibinalik niyo sa akin ang anak ko. Maraming salamat. Hindi maaaring hindi ko ibalik sa iyo ang anak mo, V. Hinintay ko lang munang lumuwas sa Manila si RJ bago ko dalhin sa iyo ang bata. Sa ilang araw na pagkakalayo po sa akin ng anak ko, hirap na hirap po ang loob ko. Alalang-alala po ako sa kanya. Ikamamatay ko kapag habang buhay na palayo sa akin ng anak ko. Naiintindihan kita. Alam kong labis kang mag-aalala sa anak niyo ni RJ na inilayo niya sa iyo. Naiintindihan ko rin po ang asawa ko kung bakit niya nagawa yun. Naihinga sa akin ni RJ ang lahat ng sama ng loob niya sa iyo. Pero sa kabila nun, hindi ako sang-ayon na masira ang pamilya ninyo. Salamat ho, Tay. Karapatan mo bilang ina na makasama ang anak mo. Kahit maghinanakit pa sa akin si RJ. Pero sana naman, mapatawad mo ang anak ko. Wala po akong sama ng loob kay RJ. Ang ginawa po niyang pagre-rebelde sa akin at pagtangay sa aming anak, yun na nagmulat sa akin sa mga pagkakamali at pagkukulang ko sa kanya. Nagsisisi ako sa lahat na naging kasalanan ko sa asawa ko. At sa kabila po ng lahat, mahal ko pa rin siya. At ayokong tuluyan kaming magkahiwalay. Tinawag sa akin ni Itay ang naging desisyon niya na ibalik ang anak ko sa aking asawa. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon, umuwi kagad ako sa Nueva Ecija. RJ, anak, Po, masama ba ang loob mo sa akin? hindi ho. Naiintindihan ko po kayo. Salamat naman kung ganon. Nagpapasalamat nga po ako sa ginawa ninyo. Kung hindi nyo ibinalik kay Vi ang aming anak, hindi ko malalaman na mahal pa rin niya ako. Gaya ng nararamdaman ko sa kanya. Anak, buuin ninyo ng asawa mo ang inyong pamilya. Tay, gustong gusto ko pang magsama kami uli ni Vi. Para lumaki po ang aming anak na
Kompleto ang aming pamilya. Pero paano po mabubuo ang pamilya namin kung ayaw lumayo ng asawa ko sa kanyang mga magulang? Lalo pa sa kanyang nanay na hindi ko naman makasundo. Habang buhay na lang po ba ako magtitiis ng pakikisama sa kanila? Pakikipagplastikan sa mataray kong biyanan? Mag-usap kayong mabuti ng asawa mo. Itay, Kayo, RJ, kayo lamang mag-asawa ang dapat magpasya sa inaakala ninyong makabubuti sa buhay at kinabukasan ng sarili ninyong pamilya. Kung tayo'y magkakatabi. B, gusto kong ilagay sa ayos ang ating pagsasama. Ang buhay nating pamilya. Iyan din ang gusto kong mangyari, RJ. Kaya nagpapasalamat ako. Nagbalik ka rito sa La Union. Nagkausap tayo. Nagkaliwanagan. Magiging maayos ang pagsasama natin. Ang buhay at kinabukasan ng ating anak. Kung papayag ka sa gusto ko. Oo. Oo, RJ. Natapos kong makilala ang aking pagkakamali. Walang dahilan para tumanggi ako sa gusto mo. B, Katungkulan ko bilang asawa mo ang sumunod sa desisyon mo bilang padre de pamilya. hindi ka magsisisi. Sa lugar na titira natin, doon sa Nueva Ecija, gagawin ko ang lahat para maging maayos at maligaya ang buhay natin mag-anak. Dahil hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin ang mabuhay na mag-isa kung tayo'y magkakalayo. Laking pasasalamat ko. Naging sunod-sunuran na si V sa desisyon ko. Naging maayos na ang buhay namin at pagsasama sa Nueva Ecija. Salamat sa pagbibigay gaan mo sa aking liham. Ako, ang iyong taga-subaybay, RJ. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Hindi ba kayo nagkita ni Itay Inay? Pumunta, hinanap kayo dahil ang tagal ninyo. Hindi naman. Nakiusap nga ako kay Mrs. Suliman para makautang ako ng pang-tuition ninyo ni Nick na kapatid mo. Naku, di nagsalita na naman sa inyo ng mabibigat na salita. Alam mo naman ang matandang iyon, maraming salita. Ano-ano sinasabi bago siya magpautang. Mabuti sana kung hindi nilalait ang hirap ng ating buhay. Gaya ng ating kapitbahay na naiinggit at sinasabi na ambisyoso kayo na pareho raw. Kaya nga, wala kasing sariling bukid ang tatay nyo na ipamana namin sa inyo. Kundi ang pag-aaral lang. Kung makapag-aral kayo, yan. Kaya mahalaga ang pag-aaral dahil ito lang ang yaman na hindi maagaw kahit sino. Pero kawawa naman kayo, Inay. Amelia, mas mabuti kung makapagtapos kayo magkapatid. Ang kapatid mo, asan ba siya? Hindi pa siya umuwi, Inay. Umalis po pagkatapos ng tanghalian at makiani. Dahil wala silang klase. Ay, ganun pa. Ay, mabuti na ba? Nagkaisip siya ng ganyan. At meron din siyang magamit kung may pera na siya. Nakautang na pala ang inay mo ang pang-tuition ninyo ni Nick. Ako sanang magbibigay sa'yo. Nakakahiya naman sa iyo, Villamor. Mahal na mahal kita. Kaya naiintindihan ko ang pangarap mo. Wala ka bang pangarap na ituloy mo ang iyong pag-aaral? Wala naman kasing magsasaka sa aming maliit na bukid na mana namin sa aming itay. Babae naman lahat ng mga kapatid ko. At ang mga asawa nila, gusto naman nila magkarpintero. Mahirap din ang magsaka, lalo na pag walang gagastusin. Gaya ng itay mo. Inuutang ko rin ang gagastusin ko para sa bukid. Kaya minabadali ko ang pagtanim ng mga gulay at mga
alaga na rin ng hayop. Kahit hindi nakapag-aral ang isang tao, kung may paraan siya para mabuhay. Mabuti at dumating ka na, Kuya Nick. Kanina ka pa hinihintay ni Inay. Saan ka ba galing? Diyan lang. Kinig ba yung kausap mo, Amelia? Halina kayo at kain na tayo. Kanina pa tapos ang itay ninyo. Nay? Ano po bang ulam natin? Ano? Nagluto ako ng gulay. Dahil ito lang ang kaya natin. Nay, nahihirapan na kayo ni Itay. Ano kaya kung si Amelia na lang ang magpatuloy sa pag-aaral niya? Ano? At paano ka na, Kuya? Tulungan ko na lang si Itay na magsaka. Hindi. Ang gusto ko, magtapos kayo ng pag-aaral ninyo ng kapatid mo. Kaya kung pwede, walang titigil. Kuya Nick, hindi mo ba naisa sa ulo ang iyong pag-aaral? Ikaw ang dapat na makatapos dahil lalaki ka. Paano mo bubuhayin ang pamilya mo kung hindi ka makapag-aral? Mrs. Suliman, kayo pala. Nasaan ang magaling mong inay? Ang galing umutang, pero hindi niya alam magbayad. Kayo pala, Mrs. Suliman. Ay, kayo pala, Mrs. Hoy, Sidang, nakiusap ka sa akin ng husto at hindi ka magbayad ng utang mo? Wala pa akong ibabayad, Mrs. Suliman. Pagpasensyahan niyo na po kami. Ay, hindi pwede yan. Ang lakas ng loob mo na umutang at magpaaral, pero hindi mo iniisip ang bayad mo? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ganon kung maningil si Mrs. Suliman. Pinapagalitan ang inay. Kaya naawa ako sa aking mga magulang. Kaya mas ginusto ni Kuya Nick na tumigil na lang sa pag-aaral. At tulungan na lang daw niya si Itay sa trabaho. Ako na lang ang nagpatuloy sa pag-aaral, Tia Sofia. At ganito ang mga sumunod na pangyayari. Alam nyo, pinag-usapan na namin ng iyong Itay yung pag-aaral ninyo. Kayong magkapatid. Kaya walang magawa. Isa sa inyo ang titigil. Ako na lang ang titigil, Inay. Tulungan ko na lang po si Itay sa bukid. Hindi, Kuya Nick. Ikaw ang dapat na magpatuloy na mag-aral. Pero Amelia, mas matalino ka kesa sa akin. Ako na lang ang magsakripisyo. Isipin mo na kaya muna yan, Kuya. Ay, pasensya na kayo mga anak. Hindi ko gusto na may titigil sa inyo. Amelia, ako na lang. Naiintindihan namin kayo, Inay. Huwag po kayong mag-alala. Matatapos din kami ni Kuya Nick. Pero, please, Amelia. Kuya, maghahanap ako ng trabaho para makatulong sa mga magulang natin. Itutuloy ko na lang pag may ipon na ako. O kaya, kung nakatapos ka at may trabaho na. Ako naman ang pag-aralin mo, Kuya. Ala, maganda yan. Ganon naman ang payo ng kapatid mo, Nick. Kaya yan. Yan ang gusto ko sa inyong magkapatid eh. Maayos kayo at nagkakaintindihan. Nagbibigayan. Ganyan ang magkapatid. Wala ka bang mahanap na papasukan bilang katulong? Mata pobre ang pamilya na yon. Baka lait-laitin ka lang. Sana naman ay hindi. Kailangan na magtrabaho para matulungan ko si Kuya Nick sa pag-aaral niya. Nakausap ko ang kapatid mo. Ikaw daw ang dapat na magpatuloy sa pag-aaral. Sayang daw ang talino mo. Tapos na kaming mag-usap. Kung hindi siya mag-aaral at magsaka na lang, ano ang mangyayari sa buhay niya? Para mo namang sinabi na hindi kita kayang buhayin dahil isa lang akong magsasaka. Ikinalulungkot ko, Villamor, kung nasaktan ko ang damdamin mo. Hindi ko sinasadya. Kailangan din na makapag-aral din ako. Kung sakaling tayong magkatuluyan, natin magtulungan tayo. Parang hindi tayo bagay sa isa't isa. Hindi ka ba makapaghintay? Pag isa ka ng titulada, hindi na ako bagay sa'yo.
Huwag mo sanang isipin yan. Walang magbabago sa akin. Si Mrs. Suleiman ang dumating. Ano kayang sasabihin niya? Ambisyoso ang mga magulang mo, no? Pero papasok ka rin pala bilang katulong. Si Kuya Nick ang magpapatuloy ng pag-aaral niya, Mrs. Suleiman. Tumigil ako para makatulong sa mga magulang ko. Akala ko, pumasok kang katulong sa akin para makabayad ng utang ninyo? Makakabayad din kami sa mga utang namin sa inyo, ma'am. Sige, kausapin ko si Milagrina para umalis ka sa kanya at mabawasan ang utang ninyo at sa akin ka pumasok. Mrs. Suleiman? Oh, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Hindi pwede na hindi kayo magbayad ng utang ninyo sa akin. Pumunta dito sa bahay si Mrs. Suleiman at sinabi niya na sa kanya ka papasok. At nagmakaawa ako na sana hindi kanya alilain. Nag-usap din sila ni Tia Milagrina, inay. Nagkasagutan na sila eh. At hindi pa nakontento. Pinagalitan din niya ako. Bakit daw nadadamay siya? Ay, si Mrs. Suleiman kasi. Ang alam niya, hindi ako makabayad sa utang ko sa kanya. Mahirap ang kapos sa buhay, inay. Lalaitin ka. Kaya kailangan na makapag-aral kaming magkapatid. Ay, tiis-tiis lang anak. Kung sagana lang ang ani natin, pwede ka nang magpatuloy sa pag-aaral na hindi ka na magkatulong. Lalo na't ganun ang amo mo. Masyadong masungit. Opo, inay. Titiisin ko. Kailangan na makaipon ako para sa aking pag-aaral. Sige, inay. Hindi na ako magtatagal, ha? At hindi ko na mahintay ang itay. Baka pagalitan pa ako. Nilalagnat na naman ako. Pero kaya ko pang magtrabaho. Mabuti sana kung hindi masungit ang amo ko. Hindi makain ng aso ang sinasabi nila. At wala silang pakisama. Bibili ako ng gamot na iinumin ko para gumaling ako agad. Diyos ko, huwag ninyong ipahintulot na magkasakit ako. Galing ako doon. Pinagmumura ba naman ako ni Aling Milagrina? May sakit ka pala. Kuya. Nagtrabaho pa ako, kuya, kahit may sakit. Pero umuwi na ako kasi hindi ko kaya. Kawawa ka naman. Oh, anak. Inumin mo itong gamot na to. Akin, inay. Salamat, inay. Saka ako hihiga. Sige, alalayan kita. Alalayan kita hanggang sa kwarto mo, Amelia, at magpagaling ka. Ay, nanghihina ka yata. Salamat, inay. Sana maging mabuti na ang kalagayan ko bukas. Ay, sige, tagisingin kita mamaya kung maghapunan na tayo. Sige, halika, punta na sa kwarto. Ay, Nick. Nay. Mauna ka na sa kusina. Ihanda mo yung mga lulutuin natin. Sige po, Nay. Magtinula tayo. Opo. Ay, naku. Sige, dito. Mahiga ka na, anak. Mapait pa ang panlasa ko sa tubig, inay. Parang masusuka ako. Mabuti na lang at hindi lumala ang sakit kong yun noon. Pero hindi na ako nakabalik sa trabaho ko bilang katulong, kaya humanap na lang ako ng ibang hanap buhay. Noong panahong iyon, isang semestre na lang ay matatapos na si Kuya Nick. Itinuloy ko rin ang pag-aaral at ganun na lang ang tuwa namin nung nagtapos na si Kuya. Pero hindi namin akalain na mag-asawa siya kaagad. At ganito ang mga sumunod na nangyari. Anak, umaasa kami ng tatay ninyo na kung makapagtapos ka na sa pag-aaral ay magkapagtrabaho,
matulungan mo si Amelia sa kanyang pag-aaral at makapagtapos na rin sana. Nay, patawarin niyo ako. Nakalimot kami ni Army. Buntis na siya. Ang importante, Kuya Nick, nakatapos na kayo. At sana ay makapasok kayo agad sa pagtrabahuan ninyo. Amelia, salamat sa sakripisyo mo para makapag-aral ako. At ang mga payo mo na kailangang makapagtapos ako. Pero, paano na ngayon? Buntis na si Army. Ako na ang bahala, Kuya Nick. Pamilya mo ang isipin mo na. Gamitin mo sana ang pinag-aralan mo. At iyan ang armas mo para hindi magutom ang iyong pamilya. Oh, nasa lubong ko kanina si Nick At nag-aalala siyang masyado. Dahil wala pang napasukan na matatag na trabaho. Iilang buwan pa silang nagsasama ni Army. Pero napakabigat ng problema. Ay, ngayon lang niya naranasan ang bigat ng magpamilya. Hindi bali at nakatapos na siya ng kolehiyo. Parang may ibig sabihin ka. Ang kalagayan ni Kuya Nick ang basihan ko. Wala akong hangad na saktan ang damdamin mo, Villamor. Parang sinabi mo na hindi ako nababagay sa'yo. Ikinalulungkot ko. Pero ang ibig kong sabihin sa'yo ay magsisikap akong makatapos sa kolehiyo. Mrs. Suleiman, ang aga naman ninyo. May utang ba ang inay ko sa inyo? Hindi ko nagustuhan ang tanong yan. Parang sinusubukan mo akong kalabanin Bakit? May pagmamalaki ka Sa palagay ko, Mrs. Suleiman, hindi naman masama ang nagtanong. Nagkataon lang na napadaan ako para alam mo. Pero, di ba nagtapos sa kolehiyo si Nick? Bakit nagpapasada ng tricycle? Wala pa siyang napasukan na trabaho. Hindi naman nakakahiya dahil walang masama sa pagpapasada niya. Akala mo kung sino ka Hay! Nagsisisi ako. Bakit napadaan pa ako rito? Ano bang masama sa sinabi ko? Ay, Amelia, si Mrs. Suleiman ba yun? Yung umalis? Opo, inay. Dahil nagkataon na dumaan siya rito sa harapan ko. At tinanong ko kung may utang pa kayo. Matagal nang hindi ako umutang sa kanya. Nilait niya ako kung bakit daw nagpapasada si Kuya Nick. Tapos naman daw sa kolehiyo. Ganun ba? Ay siya nga pala. Nakausap ko si Army. At ang sabi, baka daw gustong maghanap ng trabaho sa Maynila si Nick. Kaya sabihin mo nga sa kapatid mo pag uwi. Diyos ko, salamat. Nakapasa ako sa eksamen sa lahat ng subject ko. Kunting tiis na lang at matatapos din. Amelia, halika na. Dalian mo. Si Villamor? Amelia. Nagabihan kang lumabas sa universidad Oo, Villamor. Dahil huling semester na at magtatapos na ako. At marami akong dapat na gawin. Nabigla ako nang huminto ang kotse. Yun pala, ikaw? Amelia, kahit ako ay isang magsasaka lang, ay gumawa ako ng paraan para makabili ng kotse. Oh, binabati kita, anak. Maraming salamat, inay. Kahit ako ay napakasaya ko at naiiyak sa saya. Marami akong hirap bago nakamit ang tagumpay. Ay, oo nga, anak. Amelia, binabati kita. Aba, akala ko kung sinong dumating, ikaw pala, anak. Ay, talagang hinabol ko para masaksiyan ko ang pagtatapos ng aking kapatid. Kaya lang, nasiraan yung bus na sinakyan ko. Ay, mabuti naman at nakabakasyon ka, anak ko. Dahil malapit ng mga anak si Army. Yan po ang isang dahilan, Nay, kung bakit ako umuwi.
Binabati rin kita, kuya. Isa ka na ring ama. Maraming salamat sa iyo, Amelia. At may magandang balita ako. Dito na ako titira dahil magtratrabaho ako sa bagong patayo na kumpanya dito. Nakamit ko ang tagumpay kahit gaanong hirap ang dinanas namin sa pamilya. Nagtagumpay ako. At pagkatapos ng ilang taon, nagpakasal na rin kami ni Villamor. At nagkaroon kami ng anak. At kahit may anak na ako, nagtatrabaho pa ako. Naging working mother ako. Kung bakit? Gusto ko pong magamit ang pinag-aralan ko. Kaya lahat ng sakripisyo ginagawa namin para sa aming kinabukasan. Lalong-lalo na kinabukasan ng mga magiging anak namin. Hanggang dito na lang at ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang iyong tagapakinig, Amelia. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.